been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could Hello guys, tayo na naman yung nagbabalik sa ating panibagong vlog. So for today's video guys, nandito ulit tayo sa Kawasaki Crib Tagu upang mag-update review nito, Kawasaki Ninja 400 2023 model. So in this video guys, alamin natin specs, features at syempre yung kanyang updated price. Kaya naman tara, samahan nyo akong ikutan at busisiin tong motor na to. Let's go! Sa mga naghahanap dyan ng Kawasaki Ninja 400, ito yung pinakabagong labas nila guys for this year 2023. So umpisa muna natin guys sa kanyang engine specs. Of course, this motorcycle or this big bike is powered by 399cc, liquid cooled, parallel twin, fuel injected, and meron siyang lakas na 48.9 horsepower at 10,000 RPM and max torque of 38.0 Nm at 8,000 RPM. Meron din siyang 6-speed transmission and meron siyang timbang na 167 kilograms at pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, ito po ay merong capacity na 14 liters, kaya naman sa long ride hindi na po kayo mabibitin nito kasi medyo malaki na din po yung kanyang fuel tank. Pagdating naman sa itsura niya guys, mas modern at mas elegant tingnan. So meron po siyang color combination na glossy black, tapos yung kanyang lime green na kulay. And kung mapapansin nyo guys, mas modern na po yung kulay niya ngayon kumpara dun sa nakaraan. Dito sa headlight guys, ayan, equip pa rin siya ng wind visor for better aerodynamics. Meron din dito nga plate holder kung gusto nyo lagyan ng plate dito, or kung ayaw nyo naman, pwede namang hindi nyo lagyan. Tapos ito po yung kanyang side mirror. Pwede nyo din po itong i-fold kung hindi nyo po ginagamit itong motor na to. And isa pa guys, dito is may sticker ni Kawasaki. And pagdating sa headlight niya guys, naka full LED na po yan. Ayan. So napakalakas po ng bugan nito kahit nasa umaga. Turn signals guys is naka bulb type pa rin. Ayan. Tapos pagdating naman sa kanyang suspension, is ginamitan po siya ng telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake na naka-ABS na. ABS stands for anti-lock braking system. So isa po itong feature ni Kawasaki na kung saan pag halimbawa ma-prevent nito yung paglalak ng brakes mo during your sudden brake, no? Pag halimbawa nasa high speed ka tapos may dumang aso or hayop or tao. Yan. And then next, pagdating naman sa gulong, siya po ay ginamitan ng Dunlop tire. So makakaasa ka guys na napakaganda po ng kapit nito, lalo-lalo na sa espalto. Anyway guys, pagdating pala sa kanyang caliper guys, isang brand is Nissan. Ayan. Ayan. Sukat ng gulong dito sa front guys is 110 by 70 by 17 tubeless tire. So makakaasa ka guys na hindi siya basta-basta mapa-flat pag halimbawa napako po ito. Pagdating naman po sa front fender, ayan, glossy black guys, no? So flexible, meaning pag halimbawa mabunggo to, hindi to siya basta-basta mabibiyak or mawawasak. Yung kanyang inline 2-cylinder guys, ayan, nakausli. Tapos equip pa rin siya ng undercowl para maprotektahan po yung engine nito sa mga bato-bato pag idadaan nyo to sa rough road or kung may madaanan kayong bato-bato. Pagdating dito guys, ayan, merong sticker ni Kawasaki. And ang nagustuhan ko din sa kanya guys is yung kanyang parang airbrush, no, na pangalan na Ninja. Ayan, para siyang inner brush dito, no? So napaka-astig. Ewan ko kung naaaninag nyo, pero para siyang airbrush na nilagyan ng pangalan na Ninja. Tapos dito banda is decals, and ito guys is paint. No, parang hindi mo ma-identify yung paint doon sa decals kasi magkahalintulad lang po talaga sila ng kulay. Ayan. So may mga butas yan guys for better aerodynamics, no? At saka para din malamigan yung makina during your ride. So nandito guys, meron siyang oil window para ma-check nyo po yung oil ni Kawasaki Ninja kung okay pa ba or kailangan ng palitan. Tapos ito yung brake pedal, apaka ng driver. Tapos pwede nyo mapaglagyan to ng crash guard guys kung gusto nyo maprotektahan yung motor ninyo sa mga tumba-tumba. And then dito may sticker na lime green at saka gray.
Tapos dito banda is nakamat yung fairings niya guys. So dito sa tangke guys, ayan. So may nakalagay dito na Ninja. Ayan. Para siyang sticker na nakabaon guys dito sa tangke. Ayan. Ito, same lang din. Dito naman tayo banda guys sa kanyang handlebar. So dito sa handlebar guys, pagdating sa grips, premium na premium. Ganun pa rin kagaya ng dati. Both left and right. Switches and buttons is kill switch. Ayan, activated. Electric start. Ayan. Tapos nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch, horn. At saka, pagdating dito, nandito yung kanyang pass light. Ayan, nandito yung pass light niya. Sa kanyang dashboard naman, so hindi po natin to pwede mabuksan guys kasi na-activate lang po nila to pag once may bumili na. So, again, naka semi-digital at saka semi-analog pa rin siya. Pero kahit ganun pa man, premium na premium pa rin yung datingan. So, ayan guys. And then, dito naman tayo sa kanyang upuan. Siya po ay naka-split seat type, meaning hindi po magkasama yung upuan ng driver sa upuan ng angkas. Ayan, naka-split po siya. So, dito yung kulay guys is lime green. Ayan. Sa upuan is hindi po ganun ka-generous kasi nga po big bike na po siya. So, makakaasa ka na talagang manipis lang po talaga yung kanyang seat. So, nandito yung seat sa OBR, manipis lang din. Tapos, ito yung kanyang sticker na 400. Ayan. And, balik tayo dito guys. Nandito yung apakan ng angkas. Yung tambucho niya guys, may heat guard na din. Premium na premium. And then, dito sa likod, naka-single hydraulic disc brake with ABS. Nissan din yung brand ng kanyang caliper. And Dunlop pa rin yung tire na may sukat na 150 by 60 by 17 tubeless tire. And again, napakaganda po ng plane nito, lalo-lalo na sa asfalto kasi Dunlop nga po yung brand ng tire niya. So, ayan guys, pagdating sa mags, naka-black lang siya, glossy black, walang decals kaya makikita. Plain na plain siya. And ang nagustuhan ko din dito guys, pagdating sa underneath niya, napakalinis lang din. Ayan. So, dito sa kanyang tail, naka-LED po yan guys. Turn signals is naka-bulb type pa rin, pero kahit ganun pa man, napakalakas pa rin naman po ng buga niyan during your daytime ride. Tapos, may ilaw pa rin ang plaka, naka-reflectorize for added visibility pagkagabi. Tapos, yung kanyang plate holder. So, dito tayo guys, sa kanyang suspension sa likod, siya po ay ginamitan ng, ayan, monoshock suspension. And then, may chain cover pa rin naman yung kanyang chain. And mayroon na ding built-in tire hugger para nang sa ganun, kung idadaan nyo ito sa mapuputik na lugar, hindi basta-basta tatalsik yung mga putik. Ayan. Tapos, nandito yung apakan ng angkas. Yung kanyang cambia guys, na 6-speed manual transmission, side stand, and yung kanyang engine. Ayan guys. So, yun lang po yung mga meron si Kawasaki Ninja 400. So, ngayon naman guys, alamin naman natin yung kanyang mga features. So, this Kawasaki Ninja 400 is equipped ng anti-lock braking system, assist and slippery clutch, at eco mode. So, yun po yung mga feature niya. So, assist and slippery clutch. So, smooth na lang din po yung pagda-downshifting ninyo ng gears. It's because equipped na siya ng ganung features. So, sa long ride, hindi na masyadong mangangawit yung kamay nyo sa kaka-clutch. Ayan. And of course, ang anti-lock braking system, no? Pag halimbawa nasa high speed ka at magsa-sudden brake ka, makakaasa ka na hindi na maglalak yung brake mo kasi nga naka-ABS na yung front wheel at saka rear wheel. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, meron siyang seat height na 785mm. So sa height ko na 5'5 guys, abot na abot ko tong motor na to. Tapos sa kanyang ground clearance naman, meron naman siyang ground clearance na 140mm. So ayan guys, so para sa akin tamang-tama lang tong motor na to. Lalong-lalo na kung ikaw ay lady rider na gusto magkaroon ng big bike, para po ito sa inyo. Kasi nga napakababa lang po ng seat height niya, at the same time medyo mababa lang din po yung ground clearance niya. So for the month of March guys, meron siyang updated price na, ayan, 340,900. Down payment is 102,270 and monthly for 3 years na 11,761. So ayan guys. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin i-review at ikutan to si Kawasaki Ninja 400. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!